Gaza, hello! Bilis na yung carnivore sa'yo. Notice agad magpaya ng face mo. Talaga? Baka nasa t-shirt lang yan. O nga, no? Parang, baka nasa ilaw lang yan, guys. Nag-adjust ako ng ilaw eh. Nagkaroon pa ako ng blue do, blue dito. Ano saan ba? Yan, blue dito, tapos nagkaroon ako dito ng purple. O yan. Hindi natin alam, tignan natin. Okay, display yung pagkain. Sige, saglit lang sir ha. Medyo may mga friends tayo dito eh. Pero low carb din po ba yung giniling? Yun naman, low carb yun. Meat, seafood, and egg guys, low carb. Drifted. Okay, di pa ba nagkaka-gallstone pag nag-keto? Hindi po nagkaka-gallstone sa keto, pero kung matagal na po kayo may gallstone at hindi nyo alam, pag nagganito po kayo lifestyle, mapipiga yung gallstone. Kasi guys, yung juice na dapat na kumukuha ng nutrisyon doon sa fat at magdadala sa kanya, kusamang part ng katawan natin, hindi nagagamit dahil hindi tayo kumakain ng fatty food. Yun ang reality. Kaya yung juice na yon tumitigas. Yun po yun. Mahaba pong explanation yan, pero hindi po ang low carb or keto or carnivore ang reason bakit kayo mag-gallstone. Pero magti-trigger kung may gallstone na talaga kayo na hindi nyo alam. Magpa-low carb doctor, I suggest. Yan, okay. Yes, okay na. Shout out, Patrick, hello, shout out dyan sa inyo. Yes, this is yung pagkain. Sige, kakain na tayo. Naubos na yung comments. Tuwing kailan ka nagra-rise tuwing kailan ka nagra-rise, sir? Lunch ba or dinner? Sir James! 2 years and 9 months ko nang nakipag-break sa kanin, sa tinapay, sa pasta, pansit, nakulat, ramen, paborito ko. Sa kabila ng aking pagmamahal sa kanila, anong ginawa sa akin? Binigyan ako ng napuputol na paa at ayaw gumaling na paa. Yung sugat ko, ang laki-laki guys, ganyan kalaki oh. Sabi ng doktor, gusto nilang gawing crispy pata. Hindi ako pumayag. Lumaban ako. Nag-research ako. Low carb ang sagot. Alright. Yes. Maganda. Naggulay ka pa rin po ba? Jazz. Sa low carb, pwede ang gulay, green leafy vegetable hanggat maaari. Ulitin ko ha. Pwede ang gulay, green leafy vegetable hanggat maaari. Pero guys, pag meron kayong oxalate sensitivity, katulad ng gout, paano malalaman kung may oxalate sensitivity? Madalas, naka-low carb ka, may gout pa rin. Sumasakit ang mga joints nyo ng walang dahilan. Para kayong ang bigat-bigat ng katawan nyo, may masakit sa balakang. Posible, oxalate, yun. At saka kung meron kayong mga stone sa kidney, oxalates din po yun. Alright, hindi yun patis. Hindi po yun asin. Maniwala kayo sa hindi. Naku po, oxalate po yan. Hindi malalaman kung oxalate sensitive kayo. Kaya ako meron akong gout. Naka-low carb ako, may gout pa ako. So, anong ginawa ko? Inalis ko yung gulay dahil yun ang sabi ng doktor. O, di ba? Low carb doctor. Sabi niya, sige, try mo muna alisin yung gulay. Nag-work naman. Kaya hindi na bumalik si gulay. Halos wala lagi akong gulay na kinakain. Ang iniinom ko lang before, kape. Kadalasan yun. Kape, karne, itlog. Kape, karne, itlog, isda. Ganun lang ako ang pagkain ko. Alright. This wala yung pagkain na sana. Wala na naman si Ubish friend nyo.